pakinggan naman natin itong si Senator Revilla. Naghain ng kandidatura. Tingnan natin kung ano yung kanyang speech. Hoy, makinig kayo ha, makinig kayo. Ito na yung inaantay nyo. Masyado kayong judgmental. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. O yan, tinawag nyo kasing budots. O, tinawag nyo kasi ng budots, kaya yan, nagalit na. O, sabi nila, nako, magbudots lang yan. O, sabi nga niya, ang tawag nyo sa akin, Mr. Budots. O, di ba? O, tingnan ninyo kung bakit, ha? O, tingnan ninyo kung bakit. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions. Utang dami, 1,979 bills and resolution. Palakpakan. Uy, in fairness, ha? In fairness, ha? In fairness. Oh, puta, ito si Bong Revilla. Oh, ito yung sinasabi natin na pag pumunta ka dyan, kailangan kompleto ka. Hindi ka katulad ni Pacquiao na para kang putang ina isda. Napalutang-lutang lang. Ito si Bong Revilla, pumunta siya dyan. Dala-dala niya kung gaano karami yung mga nagawa niyang proyekto. 1,900 yun. Kapag inisa-isa niya yun, puta, yari ka. Oh, baka 3 araw na, hindi pa tapos yung speech niya. So, ibig sabihin, kahit yung si Bong Revilla, sinasabi nyo na budots-budots lang to, may nagawa ito. Ayan, oh, sinasabi niya, oh. O, kung ano yung mga nagawa niya, 1,000 mahigit na panukala. O, hindi ba? Dapat palakpakan natin pag ganyan. Hindi natin dapat binabatikos pag ganyan. Mali lang yung tinakbuhan nito ni Bong Revilla, eh. Tumakbo to sa administrasyon. Kasi nga, yung lakas CMD, siya yung, standard bearer. O, nung kanyang party. O, masaklap. Nagsama-sama yung mga ulaga. O, wala siyang magawa kundi tumakbo dyan sa partido niyan. Unless umalis siya sa partido niya at tumakbo siya sa mag-independent, wala na siya dyan sa slate na yan. O at least to, kahit papaano, may resibo. Si Pacquiao, tayo na hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Pumunta siya dyan, ang dala-dala lang niya yung betlog niya. Naakala niya, mananalo na siya kagad, pakita lang niya yung mukha niya. O at least to si Bong Revilla, kahit ganun, alam na kinikriticize siya ng taong bayan dahil sa kakabudots niya. O ayan, pinamumukha niya sa atin na, oo, nagbudots ako nung kampanya, pero ito yung mga nagawa ko. Pero boss, aprobado ba lahat ng mga nagawa niya? Ayun ang hindi natin alam. Pero ito ang maganda, may trabaho siyang ginagawa. Kasi ganun naman ang pagpapasa ng batas. May mga i-approve, merong mga hindi. Basta ang importante, meron siyang mga iginagawa. Yun ang, kumbaga yung utilization niya, kumbaga mataas ang kanyang utilization. O yung, kumbaga gamit na gamit natin siya kahit pa paano yung sweldo niya, may nagawa. Yung pinapasweldo mo sa kanya, kumbaga nasulit natin. Marami siyang ginawa, hindi man na-approve, pero tinrabaho niya pa rin yun, hindi ba? At least, gumagawa siya ng trabaho niya. Si Pacquiao, anong ginawa? Nag-imbestiga ako, inabolish yung ganito, yung ganyan, o di ba? With 339 of those that have been enacted. O imagine, sa 1,000 mahigit, 300 plus yung enacted. O yan na. Sinagot na niya. O, diba? Sinagot na niya yung tanong ninyo doon sa 1,000 mahigit. Ilan yung na enacted? Ayun, 300 plus. Hindi lahat, pero at least meron. At least may ginawa. Si Pacquiao, Into law. Batas na po. Ilan lamang sa mga naisabatas ang CAP, Kabalikat sa Pagtuturo Act, Expanded Centenarians Act, No Permit, No Exam Prohibitions Act, Lifetime Validity of Birth, Marriage, and Death Certificates, mga batas na maghahatid Arfel Noel, salamat po. ng infrastructure development sa mga kanayunan.
at marami pa pong iba. Yan po ang resulta ng pagbudots natin sa Senado. Next year marks 30 years of my life in public service. Having been elected first in 1995 with my party Lakas, CMD. 3 decades hence, I file my candidacy today for Senator under Lakas as I again offer myself to the people. Noong 2019, pumatok po tayo sa ating mga kababayan para muling maglingkod. Inialok natin ang ating kakayahan at inilatag ang mga pangunahing itutulak natin kung sakaling tayo'y palarin na muling mailuklok sa katungkulan. Some of these are measures that would take care of our elderly, our teachers, our students, and our constituents in the countryside. We also offered to be a force for unity and cooperation. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions, with 339 of those that have been enacted into law. Batas na po. Palakpakan. Kahit pala nagbubudots-budots lang to si si Bong Revilla, kahit papaano meron ng nagawa kahit papaano, pero ilang termino na ba to? O ilang beses na ba naging senador to ng Pilipinas? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan, ha? Hindi naman porket tumakbo ko to kahit bombong, banatan na natin, ha? O wag tayong zombie. Siyempre, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Tama naman yung ginagawa nito. May tama naman siyang ginagawa. Palakpakan natin. Pag ito pumalpak, pag ito pinagtanggol niya si Bongbong Marcos, pag ito sinabi niya, katulad ng sinasabi ni Pacquiao, number 1 tayo sa ekonomiya, na mayaman ng Pilipinas, na ang Pilipinas ay ganito, na ang Pilipinas ay ganyan, aawayin natin si Bong Revilla. Pero ito kasi, pinapaalam niya sa inyo kung ano yung mga nagawa niya. Ganun naman talaga dapat ang mga kandidato. Pag kumandidato ka, kailangan ipakita mo sa taong bayan kung ano yung mga nagawa mo. Ang daming mga nagsalita dito. Ang daming mga politiko na nag-file ng COC. Meron bang salita? Wala. Puro reklamo. Puro reklamo. Pinakita ba nila kung ano yung mga nagawa nila nung mga nakaupo sila? Puro reklamo. Yung mga dating mayor o dating congressman na nagsesenador ngayon, sinabi ba nila sa speech nila kung ano yung mga nagawa nila? Wala. Actually, dito lang ako kay Bong Revilla na bilib sa kanyang sa kanyang talumpati nung pag-file ng COC, kasi kompleto. Dala-dala niya kung ano yung kung ano yung mga ipinagmamalaki niyang batas. Ang problema lang kay Bong Revilla, ayun nga, kakampi niya si Bongbong ngayon dahil tumatakbo siya under ng Uniteam. Wala rin naman siyang choice. Dahil yung partido niya. Hindi ba? Tsaka ito si Bong Revilla has always been like that, yung safe. Di naman niya talaga binabanatan ng presidente. Kahit naman si PRD noon, di niya binabanatan. Si Pinoy, di niya rin binabanatan. Kilala naman to si Bong Revilla na kung sino malakas, doon nakakampi. So doon tayo magbase. Pero ako i-judge ko lang dito sa speech. Hindi ko alam kung yung opinion nyo, parehas ng opinion ko, nakikita ko dyan, ayaw nyo yata sa kanya, okay lang yan. Ganun talaga buhay. Hindi ko sinasabing gusto ko sa kanya. Hindi ko sinasabing boboto ko to. Ang sinasabi ko, meron siyang maganda yung kanyang speech, maganda yung kanyang presentation ng kanyang sarili dito. Hindi puro pangako. Na ipinapangako ko
nauulan ng pako. O, ipinapangako ko, nauulan ng ganito. Ipinapangako ko, nauulan ng ganyan. Sabi nga ni Virginia Fruya, no choice kasi siya. True. O, pero at least, ang ganda nung kanyang pag-present sa kanyang sarili. Hindi katulad kay Pacquiao na puta nagmamatalino. Bobo naman.